Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat at welcome po sa aking channel. Nako, eto, meron pong sumupalpal po mga kabida, no? Na isang abogado po, ano, dito ho kay Congressman Joel Chua, no? Mga kabida, patungkol ho sa probable cause. Alright? Kasi lately po sinabi po ni Congressman Joel Chua, mga kabida, na hindi daw nila obligasyon, ano, ito hong pagdidetermina po mga kabida, kung nagsasabi ba ng totoo, ano, ito hong si Ramil Madriaga o hindi, ano. Ang sa kanila po dito mga kabida is to find out kung ano po ang probable cause. Alright? Kung ano po ang katotohanan po mga kabida, no, sa istorya patungkol ho sa aligasyon laban ho kay Vice President Sara Duterte. Okay? Kaya sinupalpal po ano ni Attorney Anthony Ludalve Vista, no, mga kabida, ito hong si Congressman Joel Chua, no, patungkol ho sa probable cause. Okay? Nilecturean po niya dito po ano sa kanyang article po mga kabida, ito hong si Joel Chua, no, kung ano ba talaga ang probable cause. At bakit kailangan po mga kabida na suriin kung nagsasabi ba ng totoo ang isang testigo o hindi. Gaano po kahalaga po mga kabida para ma-establish po ang probable cause sa kredibilidad po ano ng witness mga kabida. Eto, babasahin ko lang po ano, itong article ni Attorney Anthony Ludalve Vista, no, mga kabida. Okay? Ang title po ng kanyang article po ay Probable Cause Cannot Be Built on Unsupported Allegations. Ayan. Chua said that it is not the committee's job to check if what Madriaga is saying is true. Alright? Ibig sabihin po mga kabida, hindi daw trabaho po ng Committee on Justice na suriin po na yung sinabi po ni Madriaga, yung kanyang aligasyon against the Vice President, totoo ba o hindi, ano, mga kabida. Alright? That does not fit the idea of probable cause. Hindi daw yan akma doon ho sa ideya po, ano, patungkol ho sa probable cause. Ano? Sabi po ni Attorney Vista. The Supreme Court in Aliado versus Jokno in 1994 explained probable cause in plain terms. Alright? There must be facts that would make a reasonable person believe that a crime was committed and that a person is likely responsible. It is not about what someone says, it is about what can be relied on. Ibig sabihin po mga kabida, hindi ho tayo pwedeng magre-rely lang po sa sinabi po ng isang testigo. Okay? Suriin po natin yung sinabi ba ng testigo, makatotohanan ba? Okay? Kapanipaniwala ba, no? Mga kabida. Okay? That's how to find probable cause. Alright? The same idea was repeated in Estrada versus Office of the Ombudsman in 2015. Ano? There must be a reasonable ground to believe, and that comes from evidence, not just claims. So, hindi po dapat magre-rely lang po tayo sa claim, sa mga sinasabi. Kailangan meron pong supporting evidence. Alright? Now, ilalagay po natin yung konteksto po mga kabida doon ho sa testimony po ano, ni Ramil Madriaga against the Vice President. Okay? Ang observation po doon is more on narrative. Okay? Claim. Na keso ganito. Alright? Meron ba siyang inilabas na ebidensya? Meron ba siyang inilabas na supporting evidence po, ano? Just to back up his claims? Wala ho siyang inilabas po na mga ebidensya to back up his claims. Meron man po yung mga larawan, yung mga resibo, pero hindi po direktang nakapangalan po makabida doon ho sa kanyang inakusahan. Alright? Diba? So, paano ho magkaroon po ng ebidensya po makabida na talagang yung akusasyon po niya kay Vice President Sara Duterte o di kaya kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, makatotohanan yon.
Ano? Mga kabida. Alright? Eto, tuloy tayo. You cannot say there is probable cause if you refuse to check whether the statements have any basis. So, hindi ka pwedeng magsabi na meron pong probable cause kung hindi mo i-check, mga kabida. Okay? Kung ang statement o pahayag po ay may basihan. Alright? Like for example, meron pong isang magnanakaw po, mga kabida, nahuli po ng mga pulis. Okay? Todo deny po, na siya po ay nagnakaw, mga kabida. Subalit, meron pong kapitbahay po na nakakita po sa kanya. At itinuro po siya na siya po ang umakyat po sa bahay at siya po yung nagnakaw. Oh, parang ganun, di ba, mga kabida? Hindi po pwedeng magre-rely lang po ang mga pulis dun ho sa sinabi po ng magnanakaw na hindi po siya nagnakaw. Kailangan pong meron pong supporting evidence na magpapatunay na talagang yung magnanakaw na yon ay nagnakaw talaga. Kaya nga, andun yung kapitbahay. Okay? Yung witness po, mga kabida, o meron bang ganun, ay pinakita po si Madriaga, mga kabida. Alright? Eto, tuloy po tayo, But you cannot ignore whether there are facts behind the story. Alright? Yun yung facts na sinasabi ko po. Okay? Aside doon ho sa claim o sa kanyang pahayag po, meron pong supporting evidence. Yun yung facts na sinabi po dito ni Attorney Vista, mga kabida. The idea that once someone makes allegations, probable cause already exists is simple wrong. Okay? Yung pahayag po, mga kabida, ni Congressman Terry Ridon, kung saan po, mga kabida, nagkaroon na po siya ng conclusion po, mga kabida, kahit na hindi pa po tapos ito hong pagdinig po ng House Committee on Justice laban ho kay Vice President Sara Duterte. Sinabi po niya na meron daw probable cause. Okay? Hindi pa nga tinapos po yung investigasyon ng House. Wala pa pong conclusion po, mga kabida, kasi hanggang 29 pa po yung kanilang pagdinig. Pero meron na po siyang sinabi na meron pong probable cause. Okay? At ang binasihan po niya, mga kabida, yung mga pahayag po ni Madriaga at saka yung Commission on Audit. Alright? Diba? Doon ho kay Madriaga po, may conclusion na. Alright? Na matindi daw yung kanya hong sinabi. Kahit na po wala pong mga supporting evidence. Alright? So pwede ba yun na magre-rely lang po tayo doon ho sa claim? Na wala lang mang at least evidence to support his claim? Diba? Mga kabida? So, hindi daw yung tama, sabi po ni Attorney Vista, na simpleng allegations lang po, doon po tayo magdudraw po ng ating probable cause, mga kabida. Alright? Allegations are just starting points. Okay? Umpisa lang po yan, mga kabida, They still need support. There must be something that can be checked. Okay? Without that, there is nothing to rely on. Tama ka, attorney. Alright? If Representative Chua's statement is taken seriously, then it shows a problem. It means he is not looking for what the law requires. Probable cause is not about hearing accusations. It is about asking a simple question. Is there enough here to believe this happened? Tama. Okay? Hindi lang po simpleng aligasyon po ang probable cause, mga kabida. Kundi, kailangan po nating malaman kung meron ba talagang nangyaring krimen o wala. Alright? Kung magre-rely lang po tayo dun ho sa statement na meron pong nangyaring krimen, pero walang supporting evidence na meron talagang nangyaring krimen, like for example, may binaril, mga kabida. Okay? Wala kang nakitang body dyan na binaril po. Okay? Walang slug ng bala na na-recover ang mga pulis. Okay? Walang narinig ang mga kapitbahay po na may binaril po na biktima, mga kabida. Okay? Totally statement lang po ng isang testigo. So, paano mo siya paniwalaan po, mga kabida, na totoo yung kanyang sinabi
na may binaril kung wala hong mga supporting evidence. Yan yung punto po ni Attorney Vista, mga bida. Okay? Na kailangan po ng supporting evidence in order to draw a conclusion na meron pong nangyaring krimen. Okay? It is just like paano ho humanap po ng probable cause. Okay? Para may sampa po ang kaso sa korte, mga bida. Kaya nga, itong mga piskal, okay, tinitingnan talaga nila yung mga ebidensya po, mga bida, no? Okay, na isinasubmit po ng mga complainants at saka respondents. At doon po sila magkukonclude kung sapat ba ang ebidensya, mga bida, in order to find a probable cause. Alright? So, yun po, no? Tila hindi po naintindihan po ni Congressman Joel Chu nga po, mga kabida, kung paano maghanap po ng probable cause, ano? Mga kabida. Hindi po sa pagre-rely lang po doon ho sa akusasyon, sa claim ng witnesses po, mga kabida, o witness, ano? Kailangan po na meron pong backup evidence po, mga kabida, ang witness in order to support his claim na si Sara Duterte po ay nagkamal po ng pera, si Sara Duterte po ay tumanggap po ng drug money mula sa mga drug lords at saka pogo operators. Si Sara Duterte po, mga bida, meron pong planong patayin itong si Pangulong Marcos at iba pa mga opisyal po, mga bida, ng Marcos administration, ano? So, mga ganun, ano? Hindi po pwedeng maglatag lang po ng resibo si Madriaga patungkol ho sa mga motor po niya, ano, na nakapangalan po sa kanya, kung saan po ay yung kanyang aligasyon po, mga kabida, na yung mga motor na yon, ang pera na ginamit daw niya, mga kabida, ay bigay daw ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte o di kaya kay Vice President Sara Duterte, ano? Okay? Na doon sa resibo, wala man lang pangalan po ng dalawang mga opisyal po, ano, mga kabida. Puro nakapangalan po kay Madriaga. So, paano po siya paniwalaan doon po sa kanyang claim? Okay? Na wala namang supporting evidence. Meron man po siyang inilatag na supporting evidence, pero nakapangalan po sa kanya. Di ba? So, paano makakadraw ng conclusion na meron pong probable cause ito hong aligasyon ni Madriaga, mga kabida? Di ba? So, ganun lang po kasimple. Madali lang pong intindihin, mga kabida, ito hong probable cause. Okay, dito ho sa kaso po ni Vice President Sara Duterte, kung saan po ay inakusahan po siya, no, ni Madriaga, mga kabida, kung ano-ano na lang po. Okay, kahit na po ito hong si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ano po, mga kabida. Okay? Para po sa inyo, opinion at pananaw po, ano, patungkol ho dito sa sinabi po ni Congressman Joel Chu po, mga kabida. Alright, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribe po sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga bida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.